Sa unang tingin, ang Baryo San Lazaro ay isang larawan ng kapayapaan. Isang munting bayang ikinublingang nga luntiang bukirin at niyayakap ng isang malawak at matandang gubat. Ang mataw rito ay simple lamang ang pamumuhay, makakakilala ang lahat, at ang bawat araw ay dumaraan ng halos walang pinakbago. Ngunit sa likod ng payapang tanawing ito, may mga lihim na nananahimik. Makwentong isinasalin lamang sa pabulong na tinik kapag ang araw ay tuluyan ng lumubog. At sa umagang iyon, isa sa mga lihim na iyon ay nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Nagsimula ang lahat sa isang sigaw, isang nakakakilabot na tili na gumising hindi lamang sa mga tao, kundi pati na rin sa isang kadilimang matagal nang naabang. Sa halip ng isang abandonadong bahay sa dulo ng baryo, isang bahay na matagal nang kinatatakutan ng mga bata at iniwasan ng mamatatanda, isang karumal-dumal na tanawin ang bumungat sa maunang tanot na rumesponde. Isang bangkay ang natakpuan, ngunit hindi ito isang ordinaryong pagkamatay. Wasak ang mukha ng biktima, tila sinadyayang durugin at burahin upang walang sinuman ang makakilala rito. Mabilis na kumalat ang balita, at ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ng bawat residente. Si Kapitana Isabela, ang pinakabata at pinakamagaling na kapitanang itinalaga sa kasaysayan ng San Lazaro, ay agad na dumating sa lugar ng krimen. Sa kanyang tindig na puno ng awtoridad at determinasyon, sinubukan niyang pakalmahin ang manakakagulong tao. Magbigay po tayo ng espasyo. Hayaan nating gawin ng mga awtoridad ang kanilang trabaho. Wika niya sa mahinahon ngunit matatak na boses. Sa gitnang na tao, nakatayo si Marco. Tahimik na nakmamasid. Hindi tsismis ang nagdala sa kanya roon, kundi isang kakaibang pakiramdam. Isang lamig na gumapang sa kanyang batok na tila isang babala. Nakita niya si Isabela, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. At sa kabila ng pagkaalala, ay may pahangas siyang naramdaman sa kung paano nito hinaharap ang sitwasyon. Nilapitan niya ito. Isabela, kamusta ka? Masyadong masama ang nangyari, sabi ni Marco. Saglit na lumingon si Isabela at sa isang iglap, nawala ang gaspangang isang pinuno at napalitan ng pamilyar na tingin ng isang kaibigan. Marco, mabutit nandito ka. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Sino ang may kakayahang gumawa ng ganito? Bulong niya. Sapat lang para marinig ni Marco. Bago pa man makasagot si Marco, naramdaman niya muli ang lamig, mas matindi kaysa kanina. Naalala niya ang ngabiling ng kanyang lolo Adan, ang albularyo ng baryo. Mag-ingat ka, Isabela. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng basta-basta. Sagot ni Marco na may kahulugan. Nginisyan lamang siya ni Isabela. Isang pilit na ngiti na nagsasabing pinapahalagahan niya ang pag-alala ngunit hindi siya naniniwala sa mga pamahiin. Umalis si Marco sa lugar na iyon na may mabigat na dibdib. Alam niyang ang natakpuang bangkay ay hindi lamang isang simpleng krimen. Ito ay isang mensahe, isang pasimula. Sa kanilang bahay, nadatnan niya ang kanyang lolo Adan na nakaupo sa tumatumba, nakapikit at may hawak na mga tuyong dahon ng tabako. Hindi na kailangan pang makwento ni Marco. Dahan-dahang iminulat ng matandang kanyang mata at sa maiyon ay may bakas lungkot at isang matining pangamba. Naramdaman ko, Apo, wikang matanda sa nanginginig na boses. Ang kadilimang matagal nating itinaboy ay nakbalik na. Ang investigasyon ay opisyal na nagsimula sa ilalim ng pamumuno ni Kapitana Isabela. Sa kanyang malit na opisina sa Barangay Hall, tinipon niya ang lahat ng kanyang natanot. Ang hangin ay mabigat sa tensyon at hindi may paliwanag na takot. Ngunit si Isabela ay nanatiling matatak. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader ng profesionalismo. Makinig kayong lahat. Simulan niya. Ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad na pumutol sa bulong-bulungan. Alam kong lahat tayo ay nababagabag sa nangyari. Isang karumal-dumal na krimen ang naganap sa ating baryo. Ngunit hindi ito ang oras para makpadala sa takot at sa mga walang basehang kwento. Ang trabaho natin ay tumulong sa mga pulis, maging mata at tainga nila at panatilihin ang kaayusan. Ayokong makarinig ng kahit anong sismis tungkol sa mga multo, aswang o kung ano pa mang kababalagan. Maliwanag ba? Isang sabay-sabay na, Opo, Kapitana ang narinig. Ngunit sa mga matang karamihan ay naroon pa rin ang pag-alinlangan. Sa isang sulok, tumayo si Mang Basta, isang matandang tanot na kilala sa kanyang kabaitan at pagiging masipak. Si ay may malumanay na ngiti at mga matang tila nakakita ng maraming bagay. Kapitana Isabela, kung maaari po, magalang niyang sabi. Tama po kayo na hindi tayo dapat magpakalat ng sismis. Ngunit baka po may tutulong ako. Ang nga matatanda sa ating baryo, minsan ay may mga nakikita o naririnig sila na hindi nila sasabihin sa mga pulis dahil sa takot na mapagtawanan. Kung papayagan niyo po, ako na ang personal na magtatanong-tanong sa kanila
Baka sakaling mayroon silang napansin na kakaiba nitong manakaraang araw. Agad na gumaan ang pakiramdam ni Isabela sa suhestiyon. Salamat Mang Baste, isang magandang ideya iyan. Malaki ang tiwala ko sa inyo. Gawin ninyo ang sa tingin ninyo ay makakatulong. Ang iba naman, doblehin ang pag-ikot lalo na sa gabi. Ay report ninyo agad ang kahit anong kahinahinalang bagay, gaano man kaliit. Pagkatapos ng pulong, abala si Isabela sa pag-aral ng mapaw ng ulat mula sa mapulis. Walang pakakakilanlan, walang testigo, walang motibo. Para siyang naghahanap ng karayom sa isang bunton ng dayami. Sa labas, palihim siyang pinagmamasdan ni Marco. Nakita niya ang pagod sa mukha ang kaibigan. Ang bigat ng responsibilidad na pasan nito. Hinintay niyang mag-isa na lamang ito bago siya lumapit. Mukhang malalim ang iniisip mo, bungat ni Marco. May dalang-dalawang boteng ang palami. Kinuha ni Isabela ang isa at uminom. Salamat Marco. Hindi ko alam kung saan magsisimula para akong bula na nangangapa sa dilim. Dahil siguro sa maling lugar ka na ahanap ng liwanag, mahinang sagot ni Marco. Kumunot ang nuni Isabela. Anong ibig mong sabihin? Nakatubili si Marco. Alam niyang sensitibo ang paksa, ngunit hindi siya mapakali. Isabela, kaibigan mo ako, kaya sana pakinggan mo ako kahit saglit lang. Naisip mo ba na baka ang gumawa nito ay hindi isang ordinaryong tao? Napabuntong hininga si Isabela. Tila inaasahan na niya ang sasabihin ni Marco. Marco, pinausapan na natin ito. Ayokong pumasok sa usaping iyan. Kailangan kong katotohanan. Ngam nga ebidensya. Pero paano kung ang katotohanan ay hindi mo makikita sa ilalim ng mikroskopyo o sa mga fingerprint? Git ni Marco. Mas may diin na ngayon ang kanyang boses. Ang paraan ng pagpatay, ang wasak na mukha. Hindi ba't iyon ang sinasabi sa makwento ni Lolo? Ginagawa nila iyon para hindi makilala ang biktima at para hindi makita ng kaluluwa nito kung sino ang pumatay sa kanya. Isa itong ritual. Isabela, isang ritual ng kadiliman. Tinitigan ni Isabela si Marco. Nakikita ang sinseridad at pag-alala sa mga mata nito. Ngunit bilang isang pinuno, hindi siya maaring magpadala sa emosyon. Marco, mahal ko ang lolo mo at nirespeto ko ang kanyang mapaniniwala. Pero ako ang kapitan ng baryong ito. Kung hayaan kong impluensyahan ng makwentong bayan ang investigasyon, makakagulo lang tayo. Makpapanik ang mga tao. Baka magsimula silang magbintangan ng mga kapitbahay nila na aswang. Hindi yon makakatulong. Ang kailangan natin ay lohika, hindi pamahiin. Hindi ito pamahiin! Halos pasigaw na sabi ni Marco. Bago niya napigilan ang sarili, huminga siya ng malalim. Hindi, ito pamahiin Isabela. Ito ay isang babala. May kakaibang enerhiya sa lugar ng krimen. Isang bagay na napakalamig at masama. Naramdaman ko. Alam kong naramdaman mo rin. Ayaw mo lang aminin. Pakiusap, mag-ingat ka lang. Huwag kang masyadong magtiwala sa lahat ng nasa paligid mo. Ang huling sinabi ni Marco ay tumatak sa isip ni Isabela. Ngunit iwinaksi niya ito. Pinapahalagahan ko ang pag-aalala mo Marco. Talaga, pero hayaan mo na sa akin ito. Trabaho ko ito. Tumango na lamang si Marco, punong pagkadismaya. Alam niyang wala na siyang magagawa. Para kay Isabela, ang kalaban ay isang kriminal na nagtatago sa anino. Ngunit para kay Marco, alam niya na ang kalaban ay ang anino mismo. Habang naglalakad si Marco palayo, nakasalubong niya si Mang Baste na papunta sa direksyon ni Isabela. May dalang isang maliit na bayong ng makaprutas. Ngumiti ito ng malapat kay Marco. Oh iho, kamusta na ang lolo Adan mo? Matagal ko na siyang hindi nakikita. Pakisabi, nangungumusta ako. Makakarating po. Tipit na sagot ni Marco. Ngunit hindi niya malis ang tingin sa mata ng matanda. May kung anong hindi may paliwanag sa mga iyon, isang kislap na tila napakalalim. Ipinakibit balikat na lamang niya ito at nagpatuloy sa paglakad. Samantala, iniabot ni Mang Baste ang mga prutas kay Isabela. Kapitana, pampalakas ng katawan. Huwag po kayong magpapabaya sa sarili ninyo. Nandito lang kaming matanot ninyo, handang sumuporta sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Mahuhuli din natin kung sino man ang may gawa nito. Tao man o kung ano paman, sabi niya na may makahulugang din sa huling masalita. Ngumiti si Isabela, nagpapasalamat sa kabaitan ng matanda. Sa mga sandaling iyong ng pagdududa, ang suporta ng isang taong tulad ni Mang Baste ay nagbigay sa kanyang kaunting lakas. Hindi niya alam na ang taong nakaalok sa kanya ng tulong at proteksyon ang siya mismong dahilan kung bakit kailangan niya nito. Ang tensyon sa pagitan ng lohika ni Isabela at ng intuisyon ni Marco ay nagsimula ng maghasik ng lamat sa kanilang pagkakaibigan. Isang lamat na sasamantalahing ng
Kadilimang dahan-dahang lumalamon sa kanilang baryo. Lumipas ang ilang araw ngunit ang misteryo ng unang krimen ay nananatiling isang bukas na sugat sa isipan ng Baryo San Lazaro. Para kay Kapitana Isabela, ang bawat paglubok ng araw ay hudyat ng panibagong pagod at kabiguan. Sa gabi, sa katahimikan ng kanyang tahanan, sinusubukan niyang hanapan ng koneksyon ang pira-pirasong impormasyon, ngunit wala siyang mahanap. Ang pagod ay unti-unting lumalamon sa kanya at sa isang gabi, habang nakaupo sa kanyang mesa at binabasa ang maulat, hindi niya namalayang dinalaw na pala siyang naantok. Ang kanyang panaginip ay isang magulo at nakakakilabot na pasilyo ang may imahe. Nakita niya ang sarili niyang tumatakbo sa gitna ng kagubatan. Ang masanga ng puno ay humahaplos sa kanyang balat na parang makamay ng kalansay. Ang buwan ay bilok at kulay pula. Nagbibigay ng isang madugong liwanag sa kanyang dinaraanan. May hinahabol siya o marahil ay may humahabol sa kanya. Hindi niya matiyak. Pagkatapos ay isang biglaang pagbabagong nawin. Nasa isang madilim na silid siya at may isang lalaking nakatali sa upuan. Ang mamata nito ay nanlalaki sa takot. Hindi niya maaninak ang mukha ng lalaki. Ngunit naririnig niya ang sarili niyang tumatawa. Isang tawang hindi kanya, malalim at walang kagalakan. May naramdaman siyang mainit at malapot na likido sa kanyang nalabi at ang lasa niyon ay kalawang at matamis. Nagising si Isabela sa isang malakas na kalabok. Napabalikwas siya, humihingal at pinapapawisan ng malakit. Ngunit hindi siya nasa kanyang kwarto, hindi siya nasa kanyang kama. Nakahiga siya sa malamig na sahig ng kanyang sala. Katabi nga bitiwan niyang baso na ngayon ay pira-piraso na sa lapak. Nagtataka siyang tumingin sa paligid. Paano siya napunta ron? Ang huli niyang natatandaan ay nasa kanyang mesa siya. Tiningnan niya ang kanyang paa. Ang naiyon ay may bahit ng putik na parabang naglakat siya sa labas. Impossible, naisip niya. Nakalok ang lahat ng pinto. Kinilabutan siya, ngunit mabilis niyang ibinaksi ang takot. Stress lang ito, bulong niya sa sarili. Dahil sa trabaho, nilinis niya ang nabasak na baso at pilit na kinalimutan ang nangyari. Ngunit ang lasang kalawang sa kanyang panaginip ay nanatili sa kanyang alaala. Kinabukasan, ang takot na pilit itinatago ni Isabela ay lantaran namang ipinapakitang buong baryo. Sa isang malit na tindahan, nakusap sina Marco at ang kaibigan nitong si Rico. Pare, nakakatakot na talaga, sabi ni Rico habang sumisimsim ng kape. Wala nang naglalabas ng bahay pagdating ng alas 7. Kahit yung maaso, hindi na tumatahol sa gabi. Para bang may kinatatakutan din sila. Sabi ni Aling Nena, may narinig daw siyang parang pakpak na malaki na dumaan sa ibabahong gubong nila. Sumimangot si Marco. Huwag kang maniwala sa mga sabi-sabi, Rico. Lalo lang tayong makakagulo. Hindi sabi-sabi, Marco. Lahat kami natatakot. Git ni Rico. Ang tanong, ano ba talaga ang pumatay sa taong iyon? At bakit parang walang ginagawa ang nga pulis? Si Kapitana Isabela, ang tapang niya, pero nakikita ko, pagod na rin siya. Tumango si Marco. Higit kanino man, siya ang nakakakitang paghihirap ni Isabela. At iyon ang mas nagpapalala ng kanyang pag-aalala. Alam niyang may tinatago ito. Isang bagay na kinakain nito ng mag-isa. Hindi pa sila natatapos sa pag-usap ng isang humahangos na tanot ang dumating. Marco! Rico! May isa na namang natagpuan! Sigaw nito, habol ang hininga. Saan? Mabilis na tanong ni Marco. Sa kabilang baryo. Sa may pampangang ilok. Isang mangingisda ang nakakita. Hindi na nakaksaya ng oras si Marco. Mabilis siyang tumakbo patungo sa sinasabing lugar. Kasunod si Rico. Ang ilok ang nagsisilbing hangganan ng San Lazaro at ng susunod na baryo. At dun, sa ilalim ng isang malaking punong akasya, nakahandusay ang isang katawan. Ibang-iba ito sa unang biktima. Ang lalaki ay nakadamit pang pangingisda. Walang bakas ang kahit anong sugat o pasa. Ngunit ang kanyang balat ay kulay abo at tuyot. Ang kanyang mga mata ay nakalubog at ang buong katawan niya ay tila walang laman. Para siyang isang tuyong dahon, magaan at marupok. May dalawang maliit na butas sa kanyang lik. Napakalit na halos hindi mapapansin kung hindi mo tititigan. Nang dumating ang nga pulis, wala silang makitang paliwanag. Walang dugo sa paligid. Walang anumang senyales ng paglalaban. Isang pulis ang nagsabi na baka atake ng isang ahas o kakaibang insekto, ngunit umiling ang isang mas matandang investigador. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakitang ganito, sabi nito, punong pagtataka. Alam ni Marco kung ano ito. Ang lahat ng itinuro sa kanya ni Lolo, adan ay bumalik sa kanyang isipan. Isang biktima na hinigop ang lahat ng dugo at lakas.
Ito ang gawa ng isang nilalang na uhaw na uhaw. Ilang sandali pa, dumating si Isabela. Ang kanyang mukha ay mas lalong namutla nang makita ang bangkay. Lumapit siya. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat detalye. Pilit na hinahanapan ng lohikal na paliwanag ang imposible. Walang dugo. Bulong nga ang isang pulis sa kanya. Kahit isang patak, ang salitang iyon ay parang isang dagundong sa pandinig ni Isabela. Bigla siyang nakaramdam ng pakahilo at sa isang iglap, isang imahe mula sa kanyang panaginip. Ang sumulpot sa kanyang isipan ang mga matang na lalaki sa takot ng isang lalaki. Ang lalaking hindi niya mamukhaan. Ang lalaking nasa pampang. Napahawak siya sa puno para suportahan ang sarili at mabilis na iwinaksi ang imahe. Pagod lang ito, sabi niya ulit sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang malamig at nakakakilabot na tanong ang nagsimulang mabuo. Kung siya ay naglalakad sa kanyang pagtulog, kung siya ay nakakaroon ng madugong panaginip, at kung may mga taong namamatay sa parang hindi may paliwanag, posible kayang may kinalaman siya dito. Ang takot niya para sa baryo ay nagsimulang mahalinan ng isang mas personal at mas masahol na takot, ang takot para sa kanyang sariling katinuan. Ang mas sumunod na gabi ay naging isang walang katapusang paghihintay para sa buong baryo San Lazaro. Ang dating masayang samahan sa mga tindahan at sa plaza ay napalitan ng mga nakakandadong pinto at mga binta ng mahigpit na isinara. Ang katahimikan ay hindi na nagpapahiwating ng kapayapaan, kundi ng isang pinipigilang pahinga na parabang ang buong baryo ay nakabang sa susunod na mangyayari. Sa bahay ni Marco, ang katahimikang ito ay mas lalong nakakabingi. Hindi mapakali si Marco. Palakat-lakat sa kanilang munting sala, ang bawat tunok mula sa labas ay nakpapatindik ng kanyang nga balahibo. Ang kanyang lolo Adan naman ay nakaupo sa isang silya, tahimik na naghahanda ng mga ugat at dahon. Ang kanyang mukha ay seryoso at malalim ang iniisip, tila naghahanda para sa isang digmaang siya lang ang nakakaalam na paparating. Hating gabi na nang marinig nila ito. Hindi isang katok, kundi isang mahinang kaluskos sa kanilang pintuan. Paulit-ulit na parang isang hayop na sinusubukang pumasok. Nakatinginan si Marco at ang kanyang lolo. Huwag kang gagalaw, babala ng matanda. Ngunit ang kaluskos ay napalitan ng isang despradong pakamot at kasunod niyon ay isang mahinang ungol, puno ng sakit at paghihirap. Ang tunog na iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Kilala niya ang boses na iyon. Isabela, bulong niya. Hindi na siya naghintay ng pahintulot mula sa kanyang lolo. Mabilis niyang binuksan ang pinto at ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang nakita. Doon, sa kanilang pintuan, nakaluhod si Isabela. Ang kanyang damit ay punit-punit at puno ng putik. Ang kanyang buho ay gusot. May mga tuyong dahon at malilit na sangang nakasabit dito. Ang kanyang nga mata ay nanalaki sa takot, ngunit walang direksyon. Nakatingin sa isang kawalan na siya lamang ang nakakakita. At ang kanyang makamay ay basang-basa sa dugo. Sariwa pa ang dugo. Tumutulo mula sa kanyang nga daliri at tumudungis sa sahik na kawayan. Tulungan niyo ako, hikbin niya. Ang kanyang boses ay basak at halos hindi marinig. Pakiusap, dinaluhan siya ni Marco. Niyakap ang nanginginig niyang katawan. Isabela, anong nangyari sa iyo? Saan ka galing? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Ngunit tila hindi siya naririnig ni Isabela. Itinulak siya nito palayo. Ang nga mata ay puno ng tinding pakasuklam para sa sarili. Huwag mo akong hahawakan, sabi niya habang umiiling-iling. Ang maluha ay humahalo sa dugo sa kanyang pisngi. Isa akong halimaw. Pinatay ko siya. Paulit-ulit niyang sinasabi ang masalitang iyon. Bawat ulit ay mas lalong bunong sakit. Sa likuran ni Marco, lumitaw si Lolo Adan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang nga mata ay nag-apoy. Ipasok mo siya, bilisan mo apo, at isara mo ang lahat ng bintana at pinto. Ngayon na, walang pag-alinlangan, binuhat ni Marco si Isabela papasok. Siya ay magaan, napakagaan, na parabang ang bigat ng kanyang kaluluwa ay naiwan sa kung saan man siya nanggaling. Inihiga niya ito sa isang papak sa gitnang sala. Nakumpisang magwala si Isabela, nakpupumiglas, sumisiga. Hindi dito. Kailangan kong tumakas. Mahuhuli nila ako. Ako ang pumatay. Hawakan mo siya, Marco. Huwag mong bibitawan. Utos ni Lolo Adan. Kumuha ang matanda ng isang maliit na mangkok na may banal na tubig at isang bungkus ng sariwang daon ng kalamansi. Naumpisa siyang magdasal ng isang orasyon sa wikang hindi maintindihan ni Marco, nga salitang matatanda at makapangyarihan.
Isinauson niya ang nga dahon sa banal na tubig at marahang ipinahit sa mga palat at sa mga talampakan ni Isabela. Sa bawat damping dahon, si Isabela ay napapapikit at napapasigaw sa sakit, na parabang siya ay napapaso, ngunit hindi ito ang reaksyon ng isang sinasapian. Walang ibang boses na lumabas mula sa kanya, walang itim na usok, walang pagbabago sa kanyang anyo. Ang nakikita lamang ni Marco ay ang purong paghihirap ng kanyang kaibigan. Kumuha naman si Lolo Adan ng insenso at sinindihan ito. Ang mabangong usok ay umikot sa silid, ngunit nang ito ay papalapit na kay Isabela, ang usok ay tila humihinto at lumilihis, na parang may isang hindi nakikitang pader na nakapalibot sa kanya. Isang pader na hindi kayang pasukin ng banal na usok. Huminto si Lolo Adan. Ang kanyang noo ay malalim ang kunot. Tinitigan niya si Isabela, na ngayon ay humihikbi na lamang. Ang katawan ay lupaypay sa pagod. Lolo, anong nangyayari sa kanya? Sinapian ba siya? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dahan-dahang umiling si Lolo Adan. Ang kanyang mata ay puno ngang awa para kay Isabela at nang galit para sa kung sino man ang may gawa nito. Mas masahol pa rito, apo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ang kaluluwa niya ay naririto pa. Hindi siya inagaw. Ngunit ang kaluluwa niya ay isang bilanggo sa sarili niyang katawan, paliwanag ng matanda habang pinupunasan ang noo ni Isabela. Tingnan mo ang kanyang mata. Nariyan siya, nagmamakaawa, ngunit wala siyang kontrol. Ang isip niya, ang kanyang makamay, ang kanyang mapaa, hindi na siya ang nagpapatakbo. May iba nang humawa sa matali. Nanlaki ang mamata ni Marco sa pagkabigla. Ito ay isang uri ng hipnotismo, apo. Isang sumpa na ay pinupulupot sa isipan ng biktima hanggang sa ito ay maging isang sunod-sunurang manika. Isang puppet. Ginagamit siya para gumawa ng karumal-dumal na bagay. Para maniwala siya ang may kasalanan. Hanggang sa ang kanyang sariling isip ay sumuko at tuluyang mawasak. Tumingin si Marco sa duguan at walang malay na si Isabela at pagkatapos ay sa kanyang lolo. Sino ang may kakayahang gumawang ganito, lo? Anong klase ng halimaw? Hindi basta-bastang halimaw, Marco. Sagot ni Lolo Adan, ang kanyang boses ay malamig na tila yelo. Ito ay gawang ng isang nilalang na napakatuso, napakalakas at puno ng kasamaan. Ito ang gawa ng isang aswang na sumang. Ang pangalang iyon ay tila nakpabigat sa hangin. At sa sandaling iyon, alam ni Marco na ang laban para sa kanilang baryo ay naging isang desperadong laban para sa kaluluwa at katinuan ng babaeng pinakamamahal niya. Ang hangin sa loob na bahay ni Lolo Adan ay mabigat at puno ng mga hindi masambit na tanong. Si Marco ay nakatiti lamang kay Isabela na ngayon ay payapang natutulog sa papak. Ngunit ang kapayapaan sa kanyang anyo ay isang maskara lamang sa kaguluhang nagaganap sa loob ng kanyang isipan. Ang nasalitang aswang na sumang ay umulit-ulit sa isip ni Marco. Isang pangalan ngayon niya lamang narinig. Lo, ano po ba talaga iyon? Basak ni Marco sa katahimikan, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Paano nito nagagawa ito kay Isabela? Umupo si Lolo Adan sa isang silyang yantok. Ang bawat galaw niya ay tila may bigat ng 100 taon. Kumuha siyang isang rolyo ng tabako at sinindihan ito. Ang usok ay sumayaw sa mahinang ilaw mula sa kanilang lampara. Ang aswang na sumang ay hindi tulad ng maordinaryong aswang na kilala natin sa mga kwento. Apo, panimulang ang matanda. Ang mga karaniwang aswang ay mga hayop na nilalang. Pumapatay sila dahil sa gutom, dahil sa likas na pangangailangan ng kanilang katawan. Sila ay mga mandaragit, ngunit ang sumang, iba siya. Siya ay isang artistang kadiliman. Tumingin ang matanda kay Marco, ang kanyang mata ay seryoso. Hindi, siya pumapatay para lamang kumain. Ang kanyang pagkain ay ang takot, ang pagkasirang isipan, ang paguhong kaluluwa. Mas gusto niyang paglaruan ang kanyang biktima. Tulad ng isang pusa na naglalaro sa isang dagabago niya ito tuluyang patayin. Ang hipnotismo ang kanyang sandata. Ito ay isang lason na dahan-dahan niyang ipinapainom sa isipan ng kanyang napipili. Ibinuga ni Lolo Adan ng makapal na usok. Nagsisimula ito sa mapanaginip. Tulad ng maikinuwento mo na nararanasan ni Isabela. Mga panaginip na napakatoto na hindi mo na alam kung ano ang tunay at kung ano ang hindi. Pagkatapos, susunod ang paglalakad habang tulog. Sa sandaling iyon, ang katawan niya ay wala sa kanyang kontrol. Ang sumang ang nakokontrol dito. At habang ang katawan ni Isabela ay ginagamit sa paggawang karahasan, ang kanyang isipan ay binibigyan ng mahuwat na alaala. Ang makriman na ginagawa na aswang, ipinampasa niya sa isipan ni Isabela na parabang siya mismo ang gumawa. Bawat pata ng dugo, bawat sigaw ng biktima, bawat hibla ng takot,
Lahat ay ipinaparanas sa kanya hanggang sa maniwala siyang isa siyang halimaw. Napahawak si Marco sa kanyang ulo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Pero bakit lo? Bakit si Isabela? Dahil malakas siya, mabilis na sagot ng matanda. Dahil siya ang pinuno. Siya ang ilaw ng baryong ito. At walang mas nagbibigay ng kasiyahan sa isang nilalang ng dilim kaysa sa patayin ang pinakamaliwanag na ilaw. Ang layunin niya ay wasakin hindi lamang si Isabela, kundi pati na rin ang pag-asa ng buong San Lazaro. Kapag ang pinuno ay bumaksak, ang lahat ay susunod. Biglang tumayo si Lolo Adan, tila may bagong lakas na dumaloy sa kanya. Pero hindi ako papayag na mangyari iyon. Hindi habang ako ay humihinga pa. Marco, tulungan mo ako. Sa mga sumunod na oras, ang munting bahay ni Lolo Adan ay naging isang kutalaban sa kasamaan. Inutusan niya si Marco na kumuhang isang sako na magaspang na asin mula sa kanilang kusina at ihalo ito sa dinikdik na bawang at pinulbos na uling mula sa sunok na puno ng wayan. Ikalat mo ito sa bawat sulok ng bahay, sa bawat bintana at pintuan. Huwag kang magtitira ng kahit isang maliit na espasyo, utos niya. Habang si Marco ay abala, si Lolo Adan naman ay kumuhang may espesyal na dahon at ukat. Mayroon siyang tanglat na itinali sa pulang sinulit nga dahon ng suha at isang kakaibang ugat na tinatawag niyang ugat ng pandakaki. Ang ito ay isinabit niya sa ibabaw ng mapasukan. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng bulong, maorasyon na napakatanda na tila ang mismong hangin ay yumuyuko para makinig. Si Isabela ay nananatiling tulok, ngunit ang kanyang pagtulok ay hindi mapayapa. Paminsan-minsan siya ay umuungol o biglang gumagalaw na parabang may isang laban na nagaganap sa loob ng kanyang panaginip. Pagkatapos nilang may lagay ang lahat ng proteksyon, umupo si Lolo Adan, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Tapos na, sa ngayon, sabi niya, ngunit huwag kang maging kampante. Apo, ang ito ay pansamantalang harang lamang. Ang lakas ng ating kalaban ay hindi pangkaraniwan. Ang madasal at halamang ito ay bibili lamang sa atin na oras para makapag-isip ng susunod na hakbang. Iniwan ni Lolo Adan si Marco para magbantay kay Isabela habang siya ay nakunta sa kanyang silid para magdasal at magpalakas. Naiwan si Marco sa katahimikan. Tanging ang tunong pahinga ni Isabela at ang mahinang sitsit ng apoy sa lampara ang kanyang naririnig. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng papak. Isang matalim na ita ang ipinatong niya sa kanyang hita. Tinitigan niya ang mukha ni Isabela. Sa kabila nga bahit ng putik at tuyong dugo, naroon pa rin ang ganda at tapang na unan niyang hinanggaan. Sa kanyang patiti, bumalik ang maalaala. Naalala niya nung mabata pa sila, sabay silang naliligo sa ilok, naghahabulan sa bukirin. Naalala niya ang isang pagkakataon na inawe, siya ang mas malalaking bata at si Isabela kahit na babae. Ang unang sumugot para ipagtanggol siya. Hawak ang isang sanga na ginawa niyang espada. Huwag ninyong sasaktan si Marco, sigaw nito noon. Ang munting boses ay punong tapang. Naalala niya ang kanilang nga pangarap, ang pangako nila sa isa't isa na sabay nilang pagagandahin ang San Lazaro. Siya bilang isang magaling na magsasaka at si Isabela bilang isang pinuno. Ngayon, heto siya, isang pinunong winawasang isang puwersang hindi niya nakikita. Isang matinding galit ang umakyat sa dibdib ni Marco. Galit para sa aswang na gumagawa nito. Galit para sa sarili niya dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan ito. Hinawakan niya ang kamay ni Isabela, isang kamay na ngayon ay malamig at may mga galos. Hindi ako papayag, bulong niya. Ang kanyang salita ay isang taimtim na panata. Hindi kita iwan, Isabela. Hindi ko hahayaang makuha ka niya. Lalaban ako, lalaban tayo. Sa mga sandaling iyon, ang pahanga at pagkakaibigan na nararamdaman niya para kay Isabela ay nakbago at naging isang bagay na mas malalim. Isang pagmamahal na handang harapin kahit ang pinakamasamang uri nga diliman. Sa labas ng bahay, isang malakas na hangin ang biglang umihip at ang maisinabit na tanglat sa pintuan ay marahang umuga. Tumingin si Marco doon at sa isang saglit, tila may nakita siyang isang pares ng mamatang dilaw na nakatitig mula sa bintana. Bago ito, biglang naglaho. Hinikpitan niya ang hawak sa kanyang itak. Alam niyang nagsimula na ang pagbabantay. At alam niyang ang gabing iyon ay magiging napakahaba. Ang kadiliman sa labas ng bahay ay tila mas kumapal at naging mas mabigat. Ang karaniwang tunong na mga kulilik at ibon sa gabi ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa loob, si Marco ay hindi kumukurap. Ang kanyang nga mata ay nakatuon kay Isabela. Ang kanyang paninig ay nakalerto sa anumang kaluskos. Bigla, ang apoy sa kanilang lampara ay marahas na kumislap, halos mamatay, bago ito muling nag-alap na may kakaibang kulay asul.
Kasabay nito, isang mahinang ugong ang nagsimulang marinig. Isang tunok na hindi nanggagaling sa labas, kundi tila nakmumula sa mismong nga pader ngang bahay. Ang nabungkos nga tanglat na nakasabit sa pintuan ay nagsimulang manginig at umusok na parabang sinusunok ng isang hindi nakikitang init. "Lolo!" sigaw ni Marco. Ngunit bago pa man siya makatayo, isang boses ang gumapang sa hangin. Isang bulong na malamig at mapanukso, tila dumadaloy sa bawat siwang ng kanilang bahay. "Isabela!" tawag ng boses. "Gumising ka na, aking laruan. Oras na para maglaro muli." Sa papak, nagsimulang magpakita ng pagkabalisa si Isabela. Umungol siya at marahas na umiiling. Ang kanyang nga kamay ay kumukuyom, na parabang nakikipaglaban sa isang banguat. "Isabela, gumising ka!" sigaw ni Marco habang marahang niyuyok ang kanyang balikat. Ngunit tila siya ay nasa isang malalim na pagkatulog na hindi kayang abutin ng kanyang boses. "Huwag mo siyang gisingin, bata." Ang boses ay muling nagsalita, mas malakas na ngayon, at may kasamang isang mahinang tawa. Mas masaya kapag tulog siya. Ang mahinang ugong ay biglang naging isang malakas na pagyanik. Ang buong bahay ay umuga na parabang nililindol. Ang makaldero sa kusina ay nagbagsakan at ang mga lumang kahoy sa dingding ay umuugong. "Nandito na siya, Apo," ang sigaw ni Lolo Adan mula sa kanyang silid, at siya ay lumabas. Hindi na isang mahinang matanda, kundi isang mandirikmang handa sa laban. Hawak niya ang isang krus na gawa sa kahoy ngang sinukuan at isang botelya ng banal na tubig na may mga dahon saluk. Huwag kang alis sa tabi niya. Biglang isang malakas na kalabok ang yumanik sa kanilang pintuan. Sunod-sunod, hindi ito katok namtaw. Ito ay isang marahas na pakbasak na parabang isang dambuhalang hayop ang gustong pumasok. Ang masimbolo ng uling na kanilang iginuhit ay nagsimulang mag-apoy at maging abo. "Manatili kang matatak," sigaw ni Lolo Adan habang iwinisik ang banal na tubig sa pintuan. Isang nakakapasong tunok ang narinig mula sa labas. Kasunod ng isang sigaw na puno ng galit. Ngunit ang pag-atake ay hindi huminto. Ang isa sa mga bintana sa kabilang na proteksyon ay biglang sumabog palob. Nakalat ang mapira-pirasong salamin sa sahig. Isang buksong napakalamig at napakabahong hangin ang pumasok. Pinatay ang apoy sa lampara at nilamon ang silid sa kadiliman. Tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa basak na bintana ang nagsilbing ilaw. Mula sa anino sa sulok, isang anyo ang dahan-dahang nabuo. Matangkat ito at payat. Ang balat ay tila katat na nakabalot sa mga buto. Mayroon itong mapakpa na parang sa paniki, nakatiklop sa likuran. Ang madaliri nito ay mahaba at matutulis na parang makutsilyo. At ang mamata nito ay dalawang nagbabagang dilaw na ilaw, punong kasamaan at isang sinaunang talino. "Adan," ang sabing nilalang. Ang boses nito ay garalgal na parang mabatong nakikiskisan. "Ang tapang mo pa rin, matanda. Akala mo ba, sa malaruan mong iyan, ay mapipigilan mo ako?" Itinaas ni Lolo Adan ang kanyang krus. "Panginoon ng kadiliman, wala kang lugar dito. Sa ngalan ng, huwag mo nang ituloy." Putol nga aswang. At ito ay tumawa. Matagal lang walang epekto sa akin ang masalitang iyan. Ang tingin nito ay napunta kay Isabela, na ngayon ay nangingisay sa papak. "Nandito ako para sa kanya. Ibalik mo sa akin ang aking laruan." "Hindi siya laruan," sigaw ni Marco, at sa isang iglap ng naumapaw na galit, sumugot siya hawak ang ita na binasbasa ng kanyang lolo. Ang kanyang atake ay mabilis, ngunit ang aswang ay mas mabilis. Ito ay umilak na parang isang anino lamang, at sa isang iglap ay nasa likuran na ito ni Marco. Humampas ito gamit ang matutulis na kuko, ngunit mabilis na nakaiwas si Marco. Isang malalim na hiwa lamang ang tinamo niya sa braso. "Isang batang hangal," sabi ng aswang. "May dugo ka nga, mandirigma, ngunit kulang pa sa hinok." Muling sumugot si Marco, ngunit sa pagkakataong ito, si Lolo Adan ay sumabay. Ibinuhos ng matanda ang laman ng botelyangang banal na tubig sa aswang. Isang nakakapasong tunok ang muling narinig at umusok ang balat ng nilalang. Sumigaw ito sa sakit at galit. Walang hiya ka, Adan. At sa puntong iyon, tinitigan nito si Lolo Adan ng may matinding pagbabanta. "Nakalimutan mo na ba ang ating kasunduan, matanda? Huwag kang makialam." Pag-ari ko siya, ang salitang kasunduan ay tumama kay Marco na parang isang kitlat. "Kasunduan? Anong kasunduan?" Ngunit wala siyang oras para mag-isip. Ang aswang, na ngayon ay mas galit, ay sumugot kay Lolo Adan. Itinulak ni Marco ang kanyang lolo para makaiwas at sinalo niya ang bigat ng atake. Tumilapon si Marco at bumaksak sa isang mesa. Nabasak ito sa ilalim ng kanyang bigat
Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang likod. Sa labas, nagsimula nang magpakita ang unang silahis ng umaga. Ang kadiliman ay unti-unting naglalaho. Napansin ito ng aswang. Tumingin ito mula sa basak na bintana. At pagkatapos ay pabalik sa kanila. Ang nga mata ay puno ng kabiguan at mas lalong matinding galit. Hindi pa tayo tapos, Adan. Ang huling sinabi nito. Ang boses ay isang pangakong punong kamandak. Babalikan ko kung ano ang nararapat na sa akin. At tulad ng paglitaw nito, ito ay naglaho. Ang katawan nito ay naging isang ulap ng may itim na usok na mabilis na lumabas sa bintana at nawala sa papaliwanag na kalangitan. Naiwan sina Marco at Lolo Adan sa gitna ng kanilang wasak na sala. Parehong sugatan at humihingal. Ang unang sinak ng araw ay tumama sa mukha ni Marco ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Sa halip, ang masalitang aswang ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang palaisipang mas nakakatakot pa kaysa sa pisikal na laban na katatapos lamang. Kasunduan, pag-ari ko siya. Anong madilim na sikreto ang itinatago ng kanyang lolo? Anong nakakatakot na katotohanan ang nauugnay sa kanilang pamilya kay Isabela? At sa halimaw na iyon, ang unang liwanag na araw ay pumasok sa masiwang ng kanilang wasak na bahay, naglalaro sa mga piraso ng basak na salamin at nagbibigay liwanag sa alikabok na lumulutang sa hangin. Ang bahong kasamaan ay humupa na. Ngunit ang bigat ng presensya nito ay nanatili, isang mansa, sa mismong hangin na kanilang nilalanghap. Tinutulungan ni Marco ang kanyang lolo Adan na umupo, habang ginagamot niya ang isang malalim na kalmot sa braso ng matanda. Si Lolo Adan ay tila nang hina ng husto, ang balat niya ay mas kulubot at ang kanyang pahinga ay mababaw. Ang laban ay kumuha ng malaking lakas mula sa kanya. Habang tinitingnan ni Marco ang kanyang lolo, ang masalita na aswang ay bumalik at umalingaw. Sa kanyang isipan, hindi na isang tanong kundi isang akusasyon. Lo, simula ni Marco, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatak. Ano ang ibig sabihin ng halimaw na iyon? Anong kasunduan? Bakit niya sinabing pag-ari niya si Isabela? Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang kanyang lolo na umiwas ng tingin. Tumingin ito sa natutulog na si Isabela at sa mukha ng matanda ay may nakaukit na sakit at isang pagsisising napakalalim. Huminga ito ng malalim. Isang buntong hininga na tila naglalaman ng bigat ng maraming taon. Ang malihim, apo, ay parang lason. Habang pinatatagal mo sa iyong katawan, lalo lamang itong kumakalat at naninira. Sabi ang matanda. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Marco. Hindi na kita maaaring protektahan sa pamamagitan ng kasinungalingan. Kailangan mo nang malaman ng katotohanan. Ang buong katotohanan. Nagsimulang magkwento si Lolo Adan at ang kanyang boses ay dinala si Marco sa isang nakaraang matagal nang ibinaon sa limot. Noong ako ay kasing edad mo, Marco, hindi ako ang albularyong kilala mo ngayon. Ako ay isang manunugis, isang mangangaso ng aswang. At ako ang pinakamagaling. Ang aking pangalan ay kinatatakutan mula sa kapatagan hanggang sa kabundukan. Ngunit ang galing na iyon ay may kasamang isang mapanganib na kasalanan, ang pagmamataas. Naging mayabang ako, apo. Inakala kong ang lahat ng nilalang ng dilim ay pare-pareho. Inakala kong lahat sila ay masama at nararapat lamang puksain. Isang araw, may nakarating sa aking balita tungkol sa isang angkan ng maaswang na naninirahan sa panan ng bundok Makiling. Ayon sa makwento, sila raw ang pinakamatatanda at pinakamalalakas. Sa aking kahangalan at pagkauhaw sa karangalan, hindi na ako nag-imbestiga. Hindi ko inalam ang kanilang pamumuhay. Ang tanging nakita ko ay isang pagkakataon para patunayan ang aking kadakilaan. Inilarawan ni Lolo Adan ang kanyang pag-atake. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, mag-isa siyang sumalakay sa kanilang tirahan. Inaasahan niya ang isang matinding labanan. Ngunit ang kanyang nadatnan ay mas masahol pa, isang masakar na siya ang may gawa. Huli na nang malaman ko ang katotohanan. Pagpapatuloy ng matanda, ang kanyang boses ay basak sa pagsisisi. Ang angkan na iyon ay iba. Mayroon silang kasunduan sa mga diwatang gubat. Hindi sila kumakain ng tao. Ang kanilang pagkain ay mababoy ramo at usa. Sila ang nagsisilbing tagapangalaga ng balanse sa gubat. Pinatay ko ang isang pamilya. Marco, hindi mahalimaw na uhaw sa dugo, kundi isang pamilya na namumuhay ng payapa, na may sariling nga anak, na may sariling nga pangarap. May isang hindi nakita si Lolo Adan, isang miyembro ng angkan. Ang pinakamalakas at pinakatuso sa kanila ay wala runong gabing iyon. Isang binatang aswang na nangangalang Baste. Nang bumalik ito at matakpuan ang kanyang buong angkan na pinaslang, hindi ito sumugot para magiganti. Naghintay ito. Nakplano. Pinag-aralan niya ako. Inalam niya ang aking malakas. At higit sa lahat ang aking pinakamalaking kahinaan.
Huminto si Lolo Adan at tumingin kay Marco. Ang kanyang nga mata ay puno ngang luha. Ang iyong ina, Marco? Ang kaysa isa kong anak. Siya ang aking kahinaan. Isang gabi, habang si Marco ay isa pa lamang sanggol na natutulok sa duyan, kinuhani Mang Baste ang kanyang ina. Walang bakas, walang laban. Pakalipas ng ilang araw, nakpakita si Mang Baste kay Lolo Adan, hindi para makipaglaban, kundi para makalok ng isang kasunduan. Buhay ang iyong anak, sabi nito sa akin. Ngunit ang buhay niya ay nasa aking makamay. At doon, inilatak niya ang kanyang makondisyon. Isang kasunduan na isinumpa sa dugo. Hahayaan niyang mabuhay ang iyong ina. Ngunit bilang kanyang dihak, bilang kapalit, mayroon akong isang misyon. Kailangan kong hanapin ang isang sanggol na babae, isang ulila na may natatanging dugo, isang dugo na ayon sa kanilang maalamat ay may kakayahang magluwal ng pinakamalakas na lahing nga aswang. Ang sanggol na iyon ay si Isabela. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ng kanyang nalalaman ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Kailangan ko siyang palakihin. Halos pabulong na sabi ni Lolo Adan. Kailangan ko siyang protektahan mula sa lahat ng kapahamakan. Siguraduhin siya ay lalaking malusok at malakas. Ako ang kanyang magiging tagapag-alaga, ang kanyang anino, hanggang sa dumating araw na handa na siya. At sa araw na iyon, babalik si Mang Baste para kunin ang kanyang nobya, para buuin ang kanyang bagong angkan mula sa mga abong ng pamilyang pinaslang ko. Iyon ang kasunduan, Marco. Ang buhay ni Isabela kapalit ng buhay ng iyong ina. Tumingin si Lolo Adan kay Isabela. Ang hipnotismo, iyon ang paraan niya ng pakahanda sa kanya. Ang paraan niya para basagin ang kanyang kaluban, para paamuin siya bago niya tuluyang kunin. Naging mainipin na siya, kaya siya sumugot ngayong gabi. Si Marco ay hindi makapagsalita. Ang isip niya ay isang magulong bagyo nga, emosyon, pagkagalit, pagkalito, isang matinding awa para sa kanyang ina na hindi niya nakilala, para kay Isabela na pinalaki para maging isang alay, at para sa kanyang lolo na nabuhay sa isang kasalanang siya mismo ang gumawa. Ang bayaning kanyang tinitinggala ay isa palang taong nakamali ng malaki. Ang kaibigang minamahal niya ay isang tupa na inalagaan para lamang ihandog sa lobo. At ang sarili niyang buhay ay naging possible dahil sa isang sakripisyong hindi niya alam. Tumingin siya sa kanyang makamay, pagkatapos ay kay Isabela, at sa wakas sa kanyang lolo. Ang kanyang kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matatag, mas matalas, isang determinasyon. Ang kasalanan man ay sa kanyang lolo, ngunit ang pagtatapos nito ngayon ay nasa kanyang nakamay na. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa dibdib ni Marco. Ang bawat salitang kanyang lolo ay isang patalim na tumataro sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ang pagmamahal at respeto na inilaan niya para sa matanda ay biglang nahaluan ng isang mapet na damdamin pagkadismaya. Tumayo siya at nagsimulang maglakat-lakat, hindi mapakali. Ang kanyang makamay ay naikuyom ng mahigpit. Bakit? Ang unang salitang lumabas sa kanyang bibig, punong ng hinanakit. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin ang lahat ng ito, lo? Tumingin siya sa kanyang Lolo Adan. Ang kanyang nga mata ay nakaapoy sa mga tanong na matagal nang dapat nasagot. Bakit hinayaan ninyong mabuhay ako sa isang kasinungalingan? Ang buong buhay ko, inakala kong iniwan akong aking ina. Inakala kong wala siyang pakialam. Ngunit ang totoo, siya ay isang bilanggo, nakdurusa sa kamay ng isang halimaw. Habang ako ay payapang namumuhay dito, ang kanyang tingin ay napunta kay Isabela na mahimbing paring natutulog. Walang kamalay-malay sa madilim na kapalaran na inilaan para sa kanya. At si Isabela, pinalaki niyo siya, inalagaan, itinuring na parang apo para lang ihanda siya bilang isang alay. Isinakripisyo ninyo sila. Lo, isinakripisyo ninyo ang aking ina at ang babaeng mahal ko para pagbayaran ang isang kasalanang kayo ang gumawa. Hindi kumibo si Lolo Adan sa bawat akusasyon. Tinanggap niya ang bawat salita na parang isang latigo sa kanyang likod. Nang matapos si Marco, ang matanda ay dahan-dahang tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang mapangkalungkutan at pagod. Dahil duwag ako, apo. Mahinang sagot niya. Dahil sa takot ko. Natakot akong malaman mo ang katotohanan dahil baka kamuhian mo ako. Tulad ng ginagawa mo ngayon. At higit sa lahat, natakot akong baka sa iyong pagnanais na iligtas ang iyong ina, ay ikaw naman ang mapahamak. Si Mang Baste, hindi mo pa nakikita ang tunay niyang lakas. Umasa ako sa bawat araw na lumilipas na makakahanap ako ng ibang paraan. Isang paraan na hindi na kailangang may magbuwis pang ng buhay.
Ngunit nabigo ako. Ang laban kanina ang nagpatunay nito. Wala na akong lakas, Marco. Ang aking katawan ay matanda na at ang aking espiritu ay pagod na sa pagdadala ng kasalanang ito. Dahan-dahang tumayo si Lolo Adan at naglakad patungo sa isang maliit at lumang baul sa sulok ng kanyang silid. Binuksan niya ito at mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na supot na gawa sa itim na tela. Mula sa supot, inilabas niya ang isang bagay na kumikinang kahit sa mahinang liwanag, isang anting-anting. Hindi ito isang magarbong alahas. Isa itong maliit at makinis na itim na bato na tila may sariling buhay, bahagyang mainit sa pakiramdam at may kakayahang higupin ang liwanag sa paligid nito. Ito ang puso ng ating lahi, sabi ni Lolo Adan. Ang anting-anting na ipinasa sa akin na aking ama at ipinasa rin sa kanyang ama. Ito ang sisidlan ng aming lakas, ng aming kaalaman, ng aming koneksyon sa mundo ng nga espiritu. Lumapit siya kay Marco. Lumuhod ka po. Nakatubili si Marco, ngunit sa mamatan kanyang lolo. Wala nang bakas ng paglilihim, tanging isang taimtim na pakiusap. Sumunod si Marco at lumuhod sa sahig na kawayan. Kinuha ni Lolo Adan ang kanyang kanang kamay at inilagay ang itim na bato sa gitna ng kanyang palat. Isinara niya ang nadaliri ni Marco sa paligid nito. Ang bato ay biglang uminit na parabang isang baga. Pagkatapos, ipinatong ng matanda ang kanyang kaliwang kamay sa ulo ni Marco. Sa ngalan ng maninunong nauna sa atin, nagsimulang magdasal ang matanda sa isang matandang dialekto. Ang kanyang boses ay mahina ngunit punong kapangyarihan. Ang lakas na ipinahiram ay aking isinasalin. Ang dugong nananalaytay, ngayoy gigisingin. Ang matang nakakakita, sa iyo'y ibibigay. Tanggapin mo, apo, ang bigat at ang gabay. Isang kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni Marco. Mula sa ulo hanggang sa kanyang mapa. Napasigaw siya sa biglang sakit at lakas. Ang kanyang pandama ay biglang tumalas. Ang amoy ng mapinatuyong halaman sa silit ay naging napakatapang. Ang tunong mapagaspas ang hangin sa labas ay naging kasing lakas ang isang kulok. At ang kanyang paningin, tumingin siya kay Isabela. At ang mundo ay nagbago. Hindi na, lamang ang payapang natutulog na si Isabela ang kanyang nakita. Bigla, siya ay nasa loob ng isang madilim at abandonadong bahay. Nakikita niya ang lahat sa pamamagitan ng mata ni Isabela. Nakita niya ang isang lalaking sumusugot at naramdaman niya ang isang lakas na hindi kanya na gumalaw sa kanyang gabraso. Sinasalak ang atake at walang awang ibinabaksak ang lalaki sa pader. Nakita niya ang pagsabok ng dugo, narinig ang pagkabaling ng buto, ngunit wala siyang maramdamang kahit ano, tanging isang malamig na kasiyahan na pag-aringang iba. Nakita niya ang refleksyon sa isang basak na salamin, ang mukha ni Isabela. Ngunit ang mamata nito ay ang nagliliyap na dilaw na mamata ng aswang. Ang pangitain ay biglang nakbago. Nasa pampang na siya ng ilog, gabi, malamig. Nakikita niya ang isang mangingisda na naghahanda ng umuwi. Naramdaman niya ang paglapit mula sa likuran. Ang bilis na hindi kayang tapatan ng tao. Naramdaman niya ang pagtarangapangil sa lik ng biktima. Ang mainit na agos ng buhay na hinihigop. Ang dahan-dahang panlalamig ng katawan ng lalaki. Ang lahat na ito ay naranasan niya. Ngunit siya ay isang manunut lamang sa loob ng isang katawang hindi niya kontrolado. Sunod-sunod ang mapangitain. Iba't ibang mukha, iba't ibang lugar. Mga krimen na hindi kailanman nabalita sa kanilang baryo. Nakita niya ang tunay na lawak ng kasamaan ni Mang Basta, isang landas ng dugo at takot na iniwan nito sa loob ng maraming taon. Habang ginagamit si Isabela bilang sisidlan ng makasalanan nito, biglang natapos ang mapangitain. Si Marco ay napaluhot, humihingal, ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ang anting-anting sa kanyang kamay ay marahang pumipintik na parabang isang bagong puso. Tumingin siya sa kanyang Lolo Adan. Ang lakas at autoridad sa mukhang matanda ay nawala na. Ang natira na lamang ay isang ordinaryong matanda. Ang kanyang balikat ay hukot sa bigat ng nakaraan. Umiti ng mapait si Lolo Adan. Ngayon, ikaw na ang albularyo, Marco. Nakikita mo na ang hindi nakikitang iba. Ang sumpa ay hindi na lamang kay Isabela o sa akin. Ito ay nasa iyong makamay na ngayon. Gamitin mo ang lakas na iyan para itama ang aking pagkakamali. Gamitin mo iyan para wakasan ang sumpang ako ang nagsimula. Ang pagising ni Isabela ay hindi banayad. Ito ay isang marahas na pag-ahon mula sa isang madilim na karagatan. Umahabol sa hininga. Ang kanyang mata ay biglang bumukas punong ligalik. Ang una niyang nakita ay ang naalalang mukha ni Marco at ang pagod na anyo ni Lolo Adan. Sa isang iglap, ang lahat ay bumalik. Hindi ang mga huwad na alaala ng pagiging isang mamamatay tao, kundi ang mas masahol pa ang katotohanan. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging isang bilanggo sa sarili niyang katawan.
Isang tahimik na manonot habang ang kanyang makamay at paa ay gumagalaw sa utos ng iba. Naalala niya ang boses na bumubulong sa kanyang isipan, ang malamig na kasiyahan nito sa bawat krimen. Naalala niya ang mukha ng biktima, ang kanilang nga mata na punong takot. Isang takot na naramdaman din niya mula sa loob ng kanyang mental na kulungan. Inasahan ni Marco ang masigaw, ang maluha, ang pagkasira. Ngunit pagkatapos ng unang baksong takot, isang bagay ang nakbago sa mga mata ni Isabela. Ang takot ay napalitan. Ito ay naging isang malamig, matigas, at nag-apoy na galit. Umupo siya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang tabi. Ang hayop na iyon, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pinipigilang ginamit niya ako. Ginamit niya ang aking mukha, ang aking pangalan, ang aking mga kamay. Bawat taong sinaktan niya, ako ang nakita nila. Kailangan niyang pagbayaran ito. Nagulat si Marco sa kanyang katatagan. Ito ang kapitan na Isabela, na kanyang kilala hindi isang marupok na biktima, kundi isang lider na kahit na sugatan ay handa pa ring lumaban. Lumapit si Marco sa kanya at sa lik niya ay nakasabit ngayon ang itim na anting-anting. Wala kang kasalanan, Isabela, sabi niya sa mahinahon ngunit matatak na boses. Isa ka ring biktima. Ngayon alam na natin ang lahat. At ngayon, tayo na ang lalaban. Ipinaliwanag ni Marco ang lahat ang tungkol sa kasunduan, ang sakripisyo ngang kanyang ina, ang kasalanan ngang kanyang lolo, at ang pagpasa sa kanya ng tungkulin bilang bagong albularyo. Habang nagsasalita siya, nakatingin si Isabela sa anting-anting. Pagkatapos ay sa mga mata ni Marco, nakita niya ang pagbabago. Hindi na ito ang alanganing kaibigan na nagbibigay nga babala. Ito na ngayon ay isang taong may kapangyarihan at layunin. Kung ganun, sabi ni Isabela, wala na tayong dapat aksayahing oras. Kung ang halimaw na iyon ay nabubuhay bilang isang tao sa ating baryo, kailangan natin siyang hanapin at tukuyin. Bago pa may masunod na biktima, dito na pumasok ang bagong kakayahan ni Marco. Kaya kong gawin iyan, sabi niya. Ang anting-anting na ito, hindi lang ito lakas. Binibigyan ako nito ngang kakayahang makita ang nga bagay na nakatago. Dahil sa matagal na koneksyon ng isipan ninyong aswang, may naiwan siyang bakas. Isang bakas na kaya kong sundan. Ipinikit ni Marco ang kanyang nga mata. Hinawakan ng mahigpit ang anting-anting sa kanyang dibdib at nag-concentrate. Sa simula, kadiliman lamang ang kanyang nakita. Pagkatapos, dahan-dahan, mga imahe ang nagsimulang mabuo. Nakita niya ang Baryo San Lazaro mula sa itaas na parabang siya ay isang ibon na lumilipat. Nakita niya ang pamilyar na daan, ang bahay. Nag-focus siya sa enerhiya ang kasamaan. Ang malamig na presensya na kanyang naramdaman nung nakaraang gabi. Ang kanyang paningin ay dinala siya sa isang partikular na bahay. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy. At doon, nakita niya si Mang Baste, nag-ayos ng kanyang unipormang tanot, naghahanda para sa isang ordinaryong araw. Ang kanyang ngiti ay pareho pa rin. Ang kanyang kilos ay mahinahon pa rin. Isang perpektong maskara. Si Mang Baste, sabi ni Marco, habang nakapikit pa rin. Siya ang aswang. Sigurado ka ba? Tanong ni Lolo Adan. Hindi tayo maaring makamali. Paano natin mapapatunayan? Segunda ni Isabela. Ang kanyang isip ay nakisip ng maposibleng hakbang. Kailangan nating ng ebidensya na hindi niya matatanggi. Muling nag-concentrate si Marco. Sa pagkakataong ito, ibinalik niya ang kanyang pangitain sa labanan noong nakaraang gabi. Nakita niya ang lahat sa mas mabagal na galaw. Nakita niya ang kanyang sariling sumusugod, ang pag-ilak ng aswang, at ang sandaling tumama ang talim ng kanyang ita sa braso nito, isang malinaw na hiwa. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang paningin sa kasalukuyan kay Mang Baste na nakakape sa labas kanyang bahay. Nakita niya itong biglang napangiwi sa sakit ng aksidenteng mabunggo ang braso nito sa gilid ng mesa. At sa ilalim ng manggas ng kanyang damit, may isang bahit ng dugo na tumagos sa tela. May sugat siya, idinilat ni Marco ang kanyang mamata. Punong katiyakan. Ang kaliwang braso niya, ang sugat na ibinigay ko sa halimaw kagabi, dala-dala niya sa kanyang anyong tao. Iyon ang ating patunay. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang ngiti na hindi masaya, kundi isang ngiti ngang isang mangangaso na natakpuan na ang kanyang biktima. Kung ganon, mayroon na tayong paraan para ilabas siya sa kanyang lungga. Sabi niya, lumapit siya sa isang lumang mapang San Lazaro na nakasabit sa dingding. Si Mang Baste, siya ang laging nakpapatrolya sa lumang daan patungo sa talon. Walang masyadong dumaraan doon, lalo na ngayong takot ang natao.
Sasabihin ko sa kanya na may nakitang kahina-hinalang nga bakas doon. Magisa niya itong pupuntahan. Dahil iyon ang utos ko. At doon, sa lugar na iyon na malayo sa lahat, doon natin siya haharapin. Tumingin siya kay Marco. Kaya mo ba? Hindi ako nakisa. Sagot ni Marco at tumingin siya sa kanyang lolo. Si Lolo Adan, kahit na mahina, ay tumango. Ang lakas ay naipasa na, ngunit ang kaalaman ay nananatili sa akin, sabing matanda. Hindi siya isang ordinaryong kalaban, Marco. Ang kanyang balat ay matibay. Ang kanyang bilis ay hindi pangkaraniwan. Ngunit mayroon siyang nga kahinaan. Sa mga huling sandali nga umagang iyon, ang bahay nga albularyo ay naging isang warum. Itinuro ni Lolo Adan kay Marco ang matamang dasal na pampahina. Ang maparteng katawan na dapat puntiryahin. Inihanda ni Isabela ang kwento na kanyang sasabihin. Bawat detalye ay pinag-isipan para hindi maginala si Mang Baste. Inihanda ni Marco ang kanyang nga sandate, ang ita na may basbas, isang latigo na gawa sa buntot ng pagi na may tinik, at maliliit na supo ng pinahalong asin at abo. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay napalitan ng isang mapanganib na plano. Ang biktima, ang pinuno, at ang bagong albularyo ay nakaisa. Ang tupa ay hindi na magpapaalay. Sila na ngayon ang mga ngaso. Ang sikat ng araw ay matindi, ngunit hindi nito kayang pawiin ang lamig na bumabalot sa puso ng Baryo San Lazaro. Sa Barangay Hall, isinagawa ni Kapitana Isabela ang kanyang plano. Nakita niya si Mang Baste na nakayos na magamit sa patrol. Lumapit siya dito. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang boses ay may bahit ng pagkaapura. Mang Baste, kailangan kong tulong mo, sabi niya. Agad na tumayo ng tuwit ang matanda. Anumang oras, Kapitana? Ano po iyon? May nag-report sa akin na may makakaibang bakas ng paa at mapata ng tuyong dugo malapit sa lumang daan patungo sa talon. Paliwanag ni Isabela. Ayok kong magpadala agad ng maraming tao doon. Baka magdulot lang panik. Ikaw ang pinakakatiwalaan ko sa mga ganitong bagay. Maaari mo bang puntahan at tingnan ng maisa? Maging maingat ka at iripot mo sa akin agad kung ano man ang makita mo. Ang mukha ni Mang Baste ay nagpakita ng pagka-alerto at karangalan. Ang mapili para sa isang sensitibong misyon ay tila isang malaking papuri para sa kanya. Masusunod, Kapitana. Ako na po ang bahala. Sisiguraduhin kong walang makaalam nito hanggat hindi natin natutukoy kung ano iyon. Habang papalayo si Mang Baste sa kanyang lumang motosiklo, isang malamig na kaba ang naramdaman ni Isabela. Ang pay na inihagis na. Ngayon, ang tanging magagawa na lamang niya ay maghintay at magdasal. Samantala, sa puso na gubat malapit sa talon, si Marco ay nahihintay. Ang hangin ay mabigat sa halumigmig at sa amoyng mga nabubulok na dahon. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng talon sa di kalayuan at ang malakas na kabo ng kanyang sariling dibdib. Hawak niya ang anting-anting sa ilalim ng kanyang damit. Ang init nito ay nagbibigay sa kanya ng lakas at tapang. Sa ilalim ng tuyong dahon sa kanyang paligid ay nakatago ang nabilok ng asin at abo. Ang mabaging na nakapulupot sa mapuno ay hindi ordinaryong baging. Ang maito ay may basbas at handang gamitin bilang panggapos. Ito na ang lugar. Ito na ang oras. Hindi nagtagal. Narinig niya ang tunog ng papalapit na motorsiklo na sinundan ng mayabak. Lumabas si Mang Baste mula sa mga puno. Ang kanyang isura ay tulad ng isang ordinaryong tanot na gumagawa ng kanyang trabaho. Maingat siyang nagmamasid sa paligid. Hinahanap ang mabakas na sinabi ni Isabela. Sa kanyang paglalakad, hindi niya namalayang nakapasok na pala siya sa gitna ng inihandang bitak. Iyon ang hudyat para kay Marco. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng isang malaking punong balete. Magandang araw, Mang Baste, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Nagulat si Mang Baste, ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapag-alalang ngiti. Marco, iho, anong ginagawa mo rito? Hindi ba sinabi ni Kapitana na delikado sa lugar na ito? Halika na, umalis na tayo. Wala namang panganib dito, hindi ba? Sagot ni Marco, hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Dahil ang panganib ay ikaw. Ang ngiti sa muka ni Mang Baste ay unti-unting naglaho. Hindi kita maintindihan, iho. Tapos na ang pagpapanggap, sabi ni Marco. Ang kanyang mata ay matalim na, nakatitik sa matanda. Alam na namin ang lahat. Itinuro ni Marco ang kaliwang braso ni Mang Baste kung saan may isang bahagi ng manggas na bahagyang basa at maitim. Kamusta na ang sugat mo? Masakit pa ba kapag nagagalaw? Doon, nagbago ang lahat. Ang anyong isang mabait at kagalang-galang na matanda ay nawala na parang usok. Ang kanyang mata ay nawala ng init at napalitan ng isang malamig at nanunuot na titik. Isang titik na nakita na ni Marco noon ang madilaw na mata ng halimaw. Isang matalinong bata.
Sabi ni Mang Baste. At ang kanyang boses ay nagbago, naging mas malalim at garalgal. Dapat ay pinatay na kita nung una pa lamang, ngunit mayroon kang silbi sa akin. Tumawa siya, isang tawang nakakakilabot. Akala ninyo ba, sa kaunting asin at dasal, matatalo ninyo ako? Ako ang kadiliman na kinatatakutan ng inyong maninuno. Ako ang bangungot na gumigising sa inyo sa gabi. Habang nagsasalita, siya, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbago. Isang nakakarimarim na tunok ng nababaling buto at napupunit na laman ang narinig. Ang kanyang likod ay umarko sa isang hindi natural na paraan. At dalawang malalaking pakpak na parang sa paniki ang marahas na lumabas mula rito, puno ng dugo at malapot na likido. Ang kanyang katawan ay humaba at numipis. Ang kanyang makuko ay tumulis at ang kanyang mukha ay nawalan ng pagiging tao. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang nakatayo sa harap ni Marco ay ang halimaw sa kanyang tunay na anyo. Ngunit hindi ito sumugat. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit kay Marco. Ang madilaw na mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may kakaibang kislap ng paganga. Naramdaman mo na ba, bata? Sabi ng aswang. Ang koneksyon sa pagitan niting dalawa, ang lakas na biglang dumaloy sa iyong katawan nang makuha mo ang anting-anting. Saan mo sa tingin mo iyon nanggaling? Ang matandang si Adan, kalahati lang ng katotohanan ang sinabi niya sa iyo. Naguluhan si Marco, ngunit nanatili siyang handa. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa pagpatay niya sa iyong pamilya. Pamilya ko? Tumawa muli ang aswang. Oo, pinatay niya sila. Ngunit may isang bagay siyang hindi sinabi. O marahil, hindi niya rin alam. Tungkol sa iyong ina. Huwag mong babanggitin ang aking ina, sigaw ni Marco. Bakit hindi? Sagot ng halimaw. Ang bawat salita ay isang lason. Hindi ko lang siya binihak, Marco. Ang lahi ko ay nawala. Kailangan kong bumuong bago. Isang lahi na mas malakas. Pinahalong talino ng tao at lakas ng aswang. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Habang isang napakasamang hinalaang nabubuo sa kanyang isipan. Tumingin ka sa iyong sarili, Marco. Sabi ng aswang. Habang itinuturo ang isang matulis na daliri sa kanya. Bakit sa tingin mo ganun na lang kadaling tinanggap ng iyong katawan ang kapangyarihan ng anting-anting? Dahil ang kapangyarihan iyon ay kayang palakasin ng isang sumpa. Isang sumpa na nasa iyong dugo. Humakbang ito palapit hanggang sa halos makadikit na ang kanilang mukha. At sa mga mata ng halimaw, nakita ni Marco ang isang nakakakilabot na katotohanan. Hindi ka lang apo ng isang albularyo, Marco. Dugo ko ang nananalaytay sa iyong maugat. Anak kita, ako ang tunay mong ama. Ang masalitang iyon ay mas malakas pa sa anumang suntok o atake. Ang buong mundo ni Marco ay gumuho sa ikalawang pagkakataon. Ang halimaw na pumatay, nakpahirap at sumira sa buhay ng mga taong mahal niya. Ang halimaw na kailangan niyang patayin ay ang sarili niyang ama. Sumama ka sa akin, anak, sabi ng aswang. At inilahat nito ang kanyang kamay na may matutulis na kuko. Huwag mong sayangin ang iyong lakas sa pagprotekta sa mamahihinang nilalang na ito. Sila ay pakain lamang. Tayo ang mananakop. Tayo ang susunod na lahi. Samahan mo ako at ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng tunay na kapangyarihan. Nakatayo si Marco, hindi makagalaw. Ang isip niya ay paralisado. Sa kanyang harapan ay ang kanyang kawawe, ang kanyang pinakamasamang bangungot, ang kanyang ama na nag-alok sa kanya ng isang nakakatuksong imbitasyon patungo sa kadiliman. Ang tunog na talon sa dikalayuan ay tila isang orasan. Binibilang ang mga sandali bago siya kailangang pumili. Ang kamay na may matutulis na kuko ay nanatiling nakalahad sa hangin. Ang imbitasyon ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa isipan ni Marco. Isang bahagi niya, ang dugong nananalaytay mula sa halimaw na nasa kanyang harapan, ay tila nauhaw sa kapangyarihang ipinapangako nito. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang isipan ang mukha ni Isabela. Punong takot ngunit matatag. Pagkatapos, ang mukhang kanyang ina na hindi man niya nakita ay naramdaman niya ang pagdurusa at ang mamuhang mainosenteng biktima na nakita niya sa kanyang mapangitain. Ang kanilang masigaw ay umaling-aungaw sa kanyang tainga. Mas malakas kaysa sa mapanuksong alok ng kanyang ama. Ang galit, isang dalisay at banal na galit, ang pumawi sa lahat ng pag-aalinlangan. Ngumisi si Marco, isang ngisi na hindi nakmula sa saya, kundi sa isang desisyong hindi na mababali. Kung dugo mo nga sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. Kung gayon, gagamitin ko ito para ipadala ka pabalik sa impyerno kung saan ka nanggaling. Ang kanyang sagot ay hindi isang salita, kundi isang atake. Mula sa pagkakatayo, bigla siyang yumuko at sumugot, hindi patungo sa dibdib ng halimaw,
kundi sa mga binti nito. Ang kanyang ita ay humiwa ng malalim sa hitangang aswang. Sumigaw sa gulat at sakit ang kanyang ama, hindi dahil sa lalim ng sugat, kundi dahil sa pagtanging ng kanyang sariling anak. Dito nagsimula ang tunay na laban. Kung kanina ay nagtitimpi pa ang aswang, ngayon ay inilabas na nito ang lahat ng kanyang baksik. Ang bawat hampas ng kanyang kuko ay nakiwan ng malalim na ukasam nga puno at lupa. Ang bawat pagaspas ng kanyang mapakpak ay lumilihang ng isang malakas na hangin na halos magpatumba kay Marco. Sa simula, si Marco ay puro depensa na lamang. Ang galit na nag-udyok sa kanya ay nagiging hatlang. Ginagawa siyang padalos-dalos. Ang kanyang ama ay isang veteranong mandirigma. Nakikita nito ang bawat galaw niya bago pa man niya ito gawin. Iyan lang ba ang kaya mo, anak? Pang-uyam ng halimaw habang inihahagis si Marco na parang isang basahan. Ang galit ng tao ay parang apoy sa damo, mabilis mag-alap, ngunit mabilis ding nauubos. Bumaksak si Marco sa lupa. Ang kanyang katawan ay puno ng nanggagalos at pasa. Habang sinusubukan niyang bumangon, napagtanto niya ang katotohanan sa sinabi ng kanyang ama. Hindi siya mananalo sa pamamagitan lamang ng lakas at galit. Kailangan niyang gamitin ang kanyang bagong kakayahan. Ang talinong ang tao at ang kapangyarihan ng isang albularyo. Tumayo siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kislap sa kanyang mata. Hindi na ito purong galit, kundi isang malamig na kalkulasyon. Ipinikit niya ang kanyang mata at hinayaan ang anting-anting na gabayan siya. Naramdaman niya ang bawat ugat ng puno, ang bawat daloy ng hangin. Nakita niya ang ngabitak na inihanda niya. Nagsimula siyang gumalaw hindi na para umatake, kundi para akayin ang kanyang ama. Tumakbo siya at gaya en inaasahan, sumunod ang halimaw. Inakay niya ito sa isang lugar kung saan nakatago ang isang bilok ng asin at abo. Nang tumapak ang aswang sa loob nito, bigla itong sumiga. Ang asin ay tila asido na sumusunok sa kanyang balat. Ito ang pagkakataon ni Marco. Gamit ang buntot pagi, hinampas niya ang likod ng halimaw. Ang bawat tinik ay bumaon at nag-iwan ng maitim na marka na parabang lason. Lalo pang nagalit ang kanyang ama. Malaruan ng matanda. Sigaw nito at sa isang malakas na pagaspas ng pakpa, lumipat ito pataas para makalabas sa bilok. Ngunit handa na si Marco. Kinamit niya ang binasbasang baging na nakatali sa mga puno. Hinila niya ang ito at lumiha ng isang bitak sa himpapawid. Sumabit ang isang pakpa ng aswang at ito ay bumaksak pabalik sa lupa ng may malakas na kalabog. Ang laban ay naging mas pantay. Ngunit ang isang nasugatang halimaw ay mas lalong mapanganib. Nagwala ito. Ang pagiging kalkulado nito ay nawala at napalitan ng purong baksik. Sumugot ito kay Marco. Hindi na gumagamit ng bilis, kundi ng purong lakas. Isang atake na puno galit ng isang ama na tinraidor ng sariling anak. Sinubukan ni Marco na salagin ang lahat. Ang kanyang ita ay sumasangga sa makuko. Lumilikha nga kislap ng apoy sa tuwing sila ay nagbabanggaan. Ngunit napakarami nito. Sa isang mabilis na pagkakataon, isang kamay ang nakalusot sa kanyang depensa. Hindi ito suntok o hiwa. Ang matutulis na kuko ay direktang tumama sa kanyang mukha. Isang nakakapasong sakit ang naramdaman ni Marco sa kanyang kaliwang mata. Sumigaw siya, hindi lamang sa sakit kundi sa biglang pakawalangang kanyang paningin sa isang panik. Ang mundo niya ay biglang nahati sa liwanag at kadiliman. Dugo ang dumaloy sa kanyang mukha at siya ay napaluhod. Hawak ang nasirang mata. Tumayo ang kanyang ama sa kanyang harapan. Ang dibdib nito ay umaangat at bumababa sa pagod. Ngunit may ngiting tagumpay sa kanyang halimaw na mukha. Sayang ka, anak, sabi nito. Sana ay pinili mo na lamang ang kadakilaan. Ngayon, tatapusin na kita. At kukunin ko ang nobya mo para gumawang ang isang mas masunuring tagapagmana. Itinaas nito ang kanyang kamay para sa huling nakamamatay na hampas. Ngunit sa kabilang sakit at nang nawawalang paningin, ang isip ni Marco ay naging napakalinaw. Naalala niya ang huling bilin ni Lolo Adan. Ang puso, Marco. Ang puso ang kanilang tunay na kahinaan. Ngunit ito ay nakatago sa likod ng mata niyang na mas matibay pa sa bakal. Alam niyang hindi niya kayang basagin ang depensang iyon mula sa labas. Kailangan niyang makapasok. Gamit ang kanyang natitirang paningin at ang pinaksamang pandamangang isang albularyo at ng sarili niyang dugo ng aswang, nakita niya ang paggalaw nga niyang ama bago pa man ito mangyari. Nang ito ay sumugot para sa huling atake, hindi umilak si Marco. Sa halip, ginawa niya ang hindi inaasahan. Gumulong siya pa sa lubong sa atake. Ang makuko na dapat ay para sa kanyang ulo ay bumaon sa kanyang balikat, isang sakit na halos magpawala ng kanyang malay. Ngunit ang kanyang plano ay nagtagumpay. Nasalop na siya ng depensa ng kanyang ama. Makadikit ang kanilang nga katawan. At sa huling onsa ng kanyang lakas, gamit ang kamay na hindi nasugatan,
Itinarak niya ang binasbasang itak pataas sa ilalim ng ngatadyang, diretso sa kung saan niya naramdaman ang mabilis at marahas na paktibok ng itim na puso ng kanyang ama. Isang sandali ng katahimikan. Nanlaki ang ngadilaw na matang aswang, hindi sa galit kundi sa purong pagkabigla. Dahan-dahan itong tumingin sa ibaba, sa hawakan ng ita na nakabaon sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay tumingin ito kay Marco at sa isang iglap, tila nakita ni Marco ang isang kislap ng pagsisisi o baka guni-guni niya lamang iyon. Isang sigaw ang kumawala mula sa bibig ng halimaw. Ngunit hindi ito sigaw ng galit, kundi ngang matinding paghihirap. Ang katawan nito ay nagsimulang manginig. Mga bitak ng maningning na liwanag ang lumitaw sa kanyang balat na nagmumula sa sugat sa kanyang puso. Ang liwanag ay kumalat at ang kanyang katawan ay nagsimulang maging abo mula sa lupalabas. Tinitigan niya si Marco sa huling pagkakataon bago siya tuluyang natupok. Ang kanyang buong katawan ay naging manababagang piraso na dahan-dahang naging itim na abo at tinangay na hangin. Sa wakas, natapos na. Naiwan si Marco mag-isa sa tahimik na kagubatan. Nakaluhot, duguan, pagod, at may isang matang hindi na makakakita pa. Nagtagumpay siya, ngunit sa isang napakalaking halaga. Pinatay niya ang kanyang ama. Tinapos niya ang sumpa. Ngunit habang tinitingnan niya, ang kanyang kamay na basang-basa sa dugo-dugo ang kanyang sariling kadugo, alam niyang ang isang bahagi ng laban na ito ay habang buhay na niyang dadalhin sa kanyang kaluluwa. Ang katahimikan sa gubat ay nakakabingi. Ang tanging naririnig na lamang ni Marco ay ang sarili niyang pahinga at ang marahang paktulo ng kanyang dugo sa matuyong dahon. Sa kabilang matinding sakit sa kanyang balikat at ang permanenteng kadiliman sa kanyang kaliwang paningin, tumayo siya. Ang anting-anting sa kanyang dibdib ay mainit pa rin, nagbibigay sa kanyang lakas na hindi niya akalaing mayroon pa siya, at kasabay ng lakas na iyon ay isang malinaw na direksyon, isang tawak mula sa kanyang dugo na hindi na niya kailangang questionin. Alam niya kung saan pupunta. Hindi niya kailangan ng mapaong daan. Ang kailangan lang niyang gawin ay sundan ang isang invisible na sinulit na nag-uugnay sa kanya sa huling piraso ng kanyang nakaraan. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Bawat galo ay nagdulot ng matinding sakit. Ngunit nagpatuloy siya, palalim ng palalim sa gubat, sa isang lugar na hindi pa naabot ng sinuman sa kanilang baryo. Ang kanyang paningin ay dinala siya sa isang lumang kubo na halos kinay ng baging at halaman. Sa ilalim ng sahig nito, nakita niya ang isang nakatagong pinto. Ginamit niya ang natitirang lakas para buksan ito at isang amoying luma at kalungkutan ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba sa isang maliit at madilim na silong. At doon, sa isang sulok, sa ibabaw ng isang lumang banik, nakita niya ito, isang babae. Ang buhok nito ay mahaba at puti na. Ang kanyang nga damit ay luma at punit-punit. Nakaupo lamang ito habang marahang iwinawagaywe ang isang manikang gawa sa basahan at humuhuni ng isang kantang walang himik. Tumingin ito sa kanya nang pumasok siya. Ngunit ang mata nito ay blanco, walang pakilala, walang emosyon. Parang isang lawan na natuyo na at wala nang natira kundi putik. Ito ang kanyang ina. Ang babaeng naging dahilan ng lahat ng sakripisyo, ng lahat ng kasunduan. Buhay siya, ngunit ang kanyang isipan ay matagal nang pumanaw. Walang masayang pagkikita, walang naluhang punong galak. Ang tanging naramdaman ni Marco ay isang matinding kalungkutan, isang bigat na mas masakit pa kaysa sa kanyang mga sugat. Dahan-dahan siyang lumapit na parang isang estranghero at marahang hinawakan ang balikat nito. Hindi ito kumibo. Sa mga sandaling iyon, alam ni Marco na ang kanyang misyon ay hindi lamang ang patayin ang isang halimaw, kundi ang alagaan ang kaluluwang sinira nito. Nag-alala sa matagal na pagkawala ni Marco, sinundan ni Isabela at ng ilang pinakakatiwalaang tanod ang abakas na labanan. Natakbuhan nila siya sa labas ng kubo, akay-akay ang isang babaeng tila wala sa sarili, walang tanong na namutawi sa bibig ni Isabela. Sa isang tingin pa lamang sa nga mata ni Marco at sa kalagayan ng babae, naiintindihan na niya ang lahat. Sila ang tumulong kay Marco na iuwi ang kanyang ina sa baryo. Bilang kapitana, si Isabela na ang gumawa ng nararapat. Kinaumagahan, isang anunsyo ang kanyang ginawa. Si Mang Basta, isang matapang na tanod, ay nasawi habang ipinagtatanggol siya mula sa isang malaking hayop gubat malapit sa talon. Siya ay isang bayani. At sa kanilang paghahanap, natakpuan nila ang isang kawawang babae. Isang taong gubat na matagal nang nawawala sa sariling katinuan. Ang kwento ay tinanggap ng buong baryo. Nagluksa sila para sa kanilang bayaning tanot at nawa sa babaeng walang pangalan. Ang katotohanan ay ibinaon. Isang huling sakripisyo para sa kapayapaan ng San Lazaro. Lumipas ang maraming taon. Ang baryo San Lazaro ay umunlad
Ang takot ay napalitan ng pag-asa at ang masugat ng nakaraan ay dahan-dahang nagilom. Si Kapitana Isabela ay naging isang kagalang-galang na mayora. Ginabayan ang kanyang bayan tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa kanyang tabi, palagi ay ang kanyang asawa, isang tahimik ngunit matalinong lalaki na may suot na itim na takip sa kanyang kaliwang mata. Si Marco, ang albularyo, ang tagapangalaga ng lihim na balanse sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Isang hapon, habang papalubok ang araw, nakaupo sina Marco at Isabela sa beranda ng kanilang bahay. Mula sa loop, maririnig ang mahinang huni. Ang ina ni Marco, ngayon ay matandang-matanda na, ay payapang nakaupo sa kanyang tumba-tumba, inaalagaan ng kanilang mga anak. Hindi na bumalik ang kanyang isipan, ngunit sa mahuling taon ng kanyang buhay, napalitan ng pagmamahal at pag-aruga ang mga taon ng pagdurusa. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Marco. Malalim na naman ang iniisip mo, sabi niya. Hinaplos ni Marco ang takip sa kanyang mata. Inaalala ko lang, sagot niya. Ang lahat, tumingin siya sa payapang tanawin. Sa mga batang naglalaro sa plaza, sa mga magsasakang pauwi na mula sa bukit. Ito ang mundong ipinaglaban niya. Ang mundong binayaran niya ng isang bahagi ng kanyang sarili. Hindi nawawala ang mapaklat, Isabela, pagpapatuloy niya. Ang paklat sa aking mata, ang paklat sa aking kaluluwa, palagi silang nandiyan. Isang paalala ng kadiliman na minsan ang nahari dito. Isang paalala ng dugong na nanalaitay sa akin. Ngunit hindi ang dugo ang nagdidikta kung sino tayo. Marco, sabi ni Isabela, hinikpitan ang hawak sa kanyang kamay, kundi ang ating mapinipili. At pinili mong lumaban. Pinili mo ang liwanag. Ngumiti si Marco, isang ngiting toto ngunit may bahit pa rin ng kalungkutan. Toto ang sinabi ni Isabela. Tinapos niya ang sumpa. Ngunit alam niya na ang pamana ng kanyang ama ay habang buhay na niyang dadalhin. Ang kadiliman ay bahagi na niya. Isang anino na palagi niyang kailangang bantayan. Ngunit sa tabi niya ay may liwanag si Isabela, ang kanyang pamilya, ang baryong kanyang pinoprotektahan. At iyon ay sapat na. Ang sumpang nakaraan ay nagwakas. Ngunit ang mga alaala ay nananatili. Hindi bilang isang pasanin, kundi isang aral. Isang paalala na ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang paharap dito. At ang liwanag ay palaging mas makinang kapag ito ay isinilang mula sa pinakamatining kadiliman.